Mali yung mga mayor at mga chief of police eh. Kaya lang yung mga taga Manila yata, bago sa kanila. Or perhaps bago na isang gobernador mismo magsasabi. Kaya naging banner headline siya noon sa dyaryo. At dahil doon, nagkaroon ng mga congressional inquiry, tapos nadamay na kung sino-sinong matataas na tao hanggang na-stop ang weteng. So sa loob ng isang taon, natigil ang weteng. Pero nakakalungkot na noong hindi na masyadong mainit to sa media, nung wala nang tumitingin, unti-unti na namang bumalik ito. And that is the case even in Isabela. Na-realize ko doon ay ang issue ng weteng ay hindi masosolve ng gobernador lamang. Kasi kahit meron kang kapartner na provincial director ng PNP, yung boss ng PNP provincial director na yun, na regional director ng PNP, kung ayaw niyang ipatigil ang weteng for reasons na siguro alam na natin kung anong dahilan. Wala namang magagawa yung provincial director na nasa baba eh. Ang weteng, sabi nila, hindi lang naman dito sa provincial director na ibibigay yung pera, pati sa regional director, pati yung mga tao nila sa taas may pera. So, sino sa mga taong ito na nasa hierarchy ang gustong itigil ang weteng? Pero itong taong ito na nasa hierarchy ang may kapangyarihan at may tungkuling ipatigil ang weteng. I am one governor whose interest in weteng was only in the fact that I wanted to stop it. Other local government officials' interest on weteng is on the money that they get. Sabi nila, ang gobernador daw sa isang lalawigan katulad ng Isabela ay mayroong share sa weteng na 3 million pesos a month. I have been a governor for 36 months on my first term. And for more than a year now, so 48 months ko na, no? Na governor. Sabihin na natin 50 months, times 3 million. Sana meron akong 150 million ngayon. Kung ako'y tumatanggap sa weteng. Pero wala sa kanilang makakapagsabi na ako'y tumatanggap sa weteng. Ang isa lang mahirap doon ay, saan napunta yung 150 million pesos na sanay para sa akin? So, itong perang ito ay napunta lalo para palakasin ang aking mga kalaban. I'm sure part of this 150 million pesos, pinondohan yung mga kalaban ko noong eleksyon. I'm sure part of this 150 million, pondohan yung mga ilang miyembro ng illegitimate media na naninira sa akin. Yung mga nagde-demolition job sa akin. So malaking disadvantage yun eh. Mas madali na nga sana, tanggapin mo yung 150 million pesos, mayaman ka pa eh. Tapos, wala ka pang masyadong kaaway sa kanila. Pero hindi eh. Sa aming mga nasa posisyon, dapat ipinapakita namin kung ano ang tama, kahit anong sakripisyo ang katumbas nito. Kasi bibihira na lang nga, tapos hindi pa namin magamit ng mabuti. Magkaroon siguro tayo ng isang pamunuan sa bansang Pilipinas na klarong-klaro ang kanyang paninindigan laban sa weteng. Kasi ang boss ng PNP director sa probinsya, yung regional, ang boss ng regional, yung national, ang boss ng national, yung mas mataas pa. So, kung isang tao lang magsabi, pababa, malulutas ang weteng. Meron pa akong isang analogy dyan eh. Yung paglaban sa weteng, usually, hinahabol ang mga kubrador. Pero parang ano yan eh, parang gripo yan ng tubig, na gusto nating pigilan ang tubig, sa pamamagitan ng pag-flow ng tubig, ginaganon natin. Samantalang mas madali kung i-close mo yung gripo. So, ang ibig sabihin, ayaw talaga nilang pigilan. Ngayon, sa kasalukuyan, mayroong 11 milyong board feet ng kahoy na naputol na naghihintay na maibaba. Imagine mo nakalinya 7 kilometro ang mga 10-wheeler trucks na punong-puno ng kahoy. Yun ang katumbas ng mga na putol ng kahoy. At yan ay para sa taong 2008 lang, ha? Paano yung 2007? Paano yung 2006? At kung hindi ko ito pinipigilan ngayon, paano yung 2009, 2010? Sabi ko nga, magmula nung nakaraang bagyo, nung last year, hanggang sa bagyong mangyayari sa mga susunod, ang laki na ng pagkakaiba. Mas marami na namang tubig na babaha. Mas marami na namang, kung tagtuyot naman, mas marami na naman ang epekto ng tagtuyot because of the rate we are denuding our forest. So, ang ginagawa ko ngayon, kahit hindi ko dapat primary mandate ito, trabaho ito ng DENR,
Pero hindi ko naman masasabi bilang gobernador na habang dumadaan sa amin ang mga truck-truck ng kahoy na pinutol na illegal, ay hindi ko trabaho yan, trabaho ng DNR. Isabela ko yun Galing sa lalawigan namin yun, galing sa lupain namin yun yung pinutol. At kami ang mamamatay kapag nag-landslide. Kami ang mamamatay dahil sa taggutom kung mawawala lahat sa baha o sa tagtuyot ang aming mga ani. So, hindi pwede hindi kami kumilos. Kaya ang ginagawa ko ngayon, dahil sobrang laki ng problema, hindi kaya ng powers ko lang, nagpupunta ako dito sa Maynila para manawagan ng tulong. At maraming salamat dahil may naipakita na ako sa Isabela na nagawa ko Hindi yung hihingi lang ako ng tulong. Alam nilang may nagawa na ako, may ipinapakita na ako sa kanilang sitwasyon. Kaya mas madali sa akin ang makakuha ng tulong because ang isang dapat kong ihingi ng tulong ay yung mga kababayan ko na nabubuhay sa pamumutol ng kahoy. Merong 12,000 pamilya na dito nabubuhay. Bigla kong tinigil. Ang sabi nila sa akin ngayon, Governor, hindi na kami kumakain. So these are the people na pressure sa akin ngayon na inihihingi ko ng tulong for their alternative livelihood programs nandito sa Maynila, sa mga korporasyon, sa mga international organizations. Pero katulad ng laging nangyayari sa buhay ko, kung ano yung mahirap na sitwasyon, yun ang nagiging binhi ng ikabubuti Dahil sa kanilang posisyon ngayon bilang mga bugador, yung mga taga putol ng kahoy at tagabuhat ng kahoy, wala nang hihirap pa sa buhay nila. Yung bang umakyat ka sa bundok, iiwanan mo ang pamilya mo ng 3-4 na buwan, magkakasakit ka doon dahil magkakamalarya ka, o kaya mapuputol ang paa mo, mababagsakan ng kahoy, o kaya malulunod. Ano pang hihirap sa buhay na yon para lang kumita ng pera na pangkain lang, wala nang iba, pangkain lang. What can be worse than that?